Abedyo, kalimutan mo na. Hindi mo sila mahuhuli. Ang kulit talaga. Marco, nakakita ka na ba ng castle? Castle? Isang maliit na puting castle sa gitna ng pampas. Hindi pa. Sa castle, may nakatirang batang prinsipe at isang napakabait at magandang reyna. May reyna doon? Oo. Mama siya ng prinsipe. Pero isang araw, may halimaw na kumidnap sa reyna. Dahil doon, naglakbay yung prinsipe para hanapin ang reyna. Ang problema nga lang, kahit saan siya magpunta, wala pang nakakita sa reyna. Nung desperado na ang prinsipe, may makikilala siyang naglalakbay na puppet troupe. Pagkatapos, Sabihin mo sa akin, anong nangyari? hindi ko pa yun alam. Pero kalaunan, mahanap ng prinsipe ang reyna at magiging masaya sila. Nag-iimbento ka lang pala ng storya. Gusto mo itanghal yan? Inumpisahan kong gawin ang istorya nung nandun pa tayo sa Genoa. Pero hindi ko pa maisip kung paano ang ending. Fiolina, ang halimaw na sinasabi mo ay 2 ulo at kuba. Mapangit ang muka at matalas sa mga ngipin. Kuba? Tama! May apoy na lumalabas sa bibig niya. At maglalaban sila ng prinsipe! Hindi! Kung lalaban ng prinsipe, baka makain siya ng halimaw. Fight! Parang ganito ang magiging eksena sa labanan ng halimaw at ng prinsipe. Sige, halimaw! Akong harapin mo! Sige, laban! Ikaw, wag mo akong mamaliitin. Puputulin ko ang ulo mo. Let's fight! Yeah! Sa tingin ko, ang istoryang to dapat maganda lang at walang mangyayaring mga away. Sige, Amedyo! Lumamang ka! Yeah! Huwag ganyan! Hindi ganyan ang kwento! Fiolina, bakit? Fiolina! Okay, kung gusto mong may labanan, ako na muna ang gaganap na halimaw. Talaga? Sige, humanda ka, halimaw! Let's fight! Pero, takbuhin yata ang halimaw na to. Ito! Hindi mo ako pwedeng takasan! Huminto ka, halimaw! Good morning! Napakaganda ng gising ko sa umagang kay ganda. Siguro'y malaki ang kinita niyo sa pagtatanghal Hindi kagabi. naman. Ang kinita namin ay sapat lang para matulog dito ng isang gabi. Pagkatapos ay mahirap na ulit. Pero talagang napakaganda ng trabaho niyo. Napapasaya niyo ang mga tao at nakakapagbiyahe pa kayo kahit saan-saan. Hindi. Ang trabaho namin ay hindi ganun kasimpleng tingnan. Tama! Bakit hindi kayo magpunta sa rancho ni Senyor Balbosa? Doon ay mas malaki ang kikitahin niyo. Balbosa ang pangalan? Tama, si Senyor Balbosa ang may pinakamalaking rancho dito. At merong selebrasyon sa lugar nila ngayon. Imbitado ang mga kalapit na mga malalaking hasyenda. Teka, gusto ko malaman ang tungkol sa rancho ni Balbosa. Alam mo ba kung gaano kalawak ang asyenda ni Balbosa? Hindi ako sigurado sa bagay na yan. Sa sobrang lawak ng rancho, kahit na ang may-ari hindi alam kung saan ang dulot-dulo ng kanyang lupain. Kaya hindi ko alam. Pero mahigit 100,000 ang kanilang mga baka at kabayo. At mga 300 na nagpapastol ng kanilang mga hayop. Balita ko sa sobrang lawak ng rancho, hindi mo makikita ang dulo. Ang sinasabi mong rancho ay mga 20 kilometro mula sa kanluran ng susunod na bayan. Tama ba ako? Kung ganun pala, kakilala mo si Senyor Balbosa? Oo, kakilala ko ang anak niya. Kahanga-hanga siyang binata. Pero madalang na makausap at makita namin si Senyorito Salvador. Palagi kasi siyang nagpupunta sa ibang bansa. Oo, makapangyarihan ba siya? Siyempre naman. Kahit nga ang gobyerno namin ay takot na pakailaman ng mga ginagawa ni Senyor Balbosa. Oh. Concheta, makinig ka. Maswerte tayo. Si Pogi pala. Yung lalaki na kilala natin kahapon sa Pampas ay anak pala ng isang milyonaryo. Kaya nga, kung papakiusapan natin si Senyorito Salvador na i-endorso tayo sa mga big-time na ranchero, hindi na natin kailangan magtanghal sa mga residente ng mga maliliit na bahay na katulad nito. Hindi mo narinig yon? Ano sa tingin mo, Concheta? Gusto mong lumihis tayo ng biyahe? Nagmamadali si Marco. Pero kagabi, ang sabi ni Marco, ayos lang naman sa kanya. Good morning, Senyor Pepino.
Good morning. Kayo ang mga nanood sa pagtatanghal namin kagabi. Ang galing mong kumanta, senyorita. Pati na ang iyong pagpapagalaw sa puppet ay talagang napakahusay. Matagal na ako hindi nakakapanood ng ganong kagandang palabas. Ang iba sa mga kababaihan dito, parang bumata ulit ang pakiramdam. Pinaligayan niyo kami ng gusto. Tama ang sinabi niya. Napakaganda ng panaginip ko kagabi. Nagbigay kayo ng inspirasyon at saya sa aming mga probinsyanong nakatira sa Pampas. Heto, tanggapin niyo ang munting handog namin. Ang mga bagay na ito, nahirapan kayong bilhin sa mga daraanan niyong lugar. Marami pong salamat. Paano ko kayo pasasalamatan? Kami ang nagpapasalamat. Sana ay makabalik kayo muli dito sa aming bayan. Opo. Salamat. Alis na kami. Dadalhin na lang namin ang mga ito sa inyong karwahe. Maraming salamat po. Babalik kami sa inyong lugar. Concheta, samahan mo nga sila sa ating karwahe. Opo. Ang galing niyo talaga. Mahanga kami sa inyo. Salamat po. Senyor, kung magpapatuloy ka sa biyahe papuntang Katimugan, madaraanan mo mga Pampas na halos walang mga tao. Mahirap sabihin kung anong pwede mangyari. Lalo na't kasama mo ang mga anak mo. Mabuti pa'y magdala ka ng kaunting proteksyon. Para sa'yo ay 30 pesos na lang yan. Meron bang mas mura niyan? Mas mura ba? Oo naman, pero mura nga yan. Wala namang kwenta. Kung gusto mo protektado, mas maganda na ito. Ano? Magkano ang isang ito? 5. Pero senyor, Ito na ang bibiling ko. Papayapa akong tao. Imbis na bariling ko, pupukpukin ko na lang. O sige, ito na ang bibiling ko. ha? Concheta, nasa si Fiolina at Marco. Aalis na tayo. Saan? Akala ko ayos na. Sa rancho ng mga Balbosa. Dapat dumiretso na tayo sa timog. Bakit ba hindi mo ako maintindihan? Gusto ko rin dumating ng Bahia Blanca kaagad. Gusto ko rin wag nang huminto sa mga panuluyan at dumiretso na lang. Pero kapag nagtanghal tayo sa isang malaking rancho, ay kikita tayo ng malaki. Di ba maganda yon? Pero ayoko sa lugar ng mga mayayaman. Kahit na mabait sila sa atin, pagtatawanan nila tayo kapag nakatalikod na tayo. Hindi sila sincero katulad ng mga nagpunta dito sa atin kanina. Ano bang sinasabi mo dyan? Hindi pwedeng itlog at gulay ang palaging pambayad sa pagtatanghal. At bakit ba ganyan ang reaksyon mo tuwing nababanggit ang pangalan ni Senyorito Salvador? Yun ay isang magandang pagkakataon para ipakita ang ating sining sa mga mayayaman. Papa, wag mong palabasing mataas na uri ng sining ang pagpapagalaw ng puppet at pagpapatawa. Kaya nga gusto kong baguhin ang ating mga istorya para naman tumaas ang antas ng ating sining at estilo. Mawawala ang nakakatawang puppet show, pero napapasaya natin ang mga tao. Concheta, ano ba kasi ang punto mo? Sige, sasama ako. Basta dumating tayo kaagad sa Bahia Blanca. Mabuti. Naintindihan mo rin. Hello po! Hoy, eksaktong dating nyo. Handa na tayong umalis. Doon sa Balbosa Ranch tayo kakain at iinom. Ito ang pinakaunang Pepino Puppet Show Troupe na sobrang artistic. Ha? Papa? Ha? Ito ba? Pang-protection lang. Amante na! Ang sining, dapat maabot ang puso. Ang kailangan ay luha. Anong sinasabi mo, Papa? Wala. Iniisip ko ang istorang ipapalabas natin sa Rancho Balbosa. Dapat talagang artistic ito. Artistic? Gusto kasing ipakita ni Papa sa lalaki na kausap niya kahapon na isa siyang artist. Ate, may kinuwenta ko kanina kay Marco. Tama! Maganda ang kwento ni Fiolina. Merong prinsipeng nakatira sa puting castle. Hinahanap ng prinsipe ang reyna na kinidnap ng isang halimaw. Tapos may nakilala siyang troop sa biyahe. Ano ang kasunod ng storya? Sabi mo, natunto ng halimaw at naglaban sila ng prinsipe. Natalo ang halimaw? Maganda ba? Oo, yan ay kawili-wiling storya. Fiolina, napakagaling ng kwento mo. Ha?
Pero ang lumang kwento ay hindi po pwede. Si Marco Rossi ay umalis sa Genoa para hanapin ang mama niya sa Argentina. Makakaranas siya ng iba't ibang pagsubok pero magkikita sila ng mama niya. Dapat ganun ang storya. Ha? Ganon? Pero, mas gusto ko ang istorya ng prinsipe. Kaya lang, hindi yun artistic. Dapat humahagulgol sa iyak lahat ng manonood sa palabas natin. Paluwain ang mata nila sa luha. Paluwain ng mata? Papa, Ang tren! Papuntang Bahia Blanca! Si Papa at si Kuya, siguro iniisip nila na nagkita na kami ni Mama. si Marco, kung hindi sana siya nanakawan sa Buenos Aires, siguro nasa bahay na siya yun. Pero, kung ganon, hindi niya tayo makikita. Kasama ito sa kanyang tadhana. Ganyan ang buhay. Kapag mas maraming kabiguan at kalungkutan, sa uli ay liligaya ka rin. Karon nga, kahit na ilang beses ka pa madapa, kailangan bangon ka muli at tuloy ang laban. Fiolina! Hindi ko gusto yun. Hindi ako magtatangal kapag... Pero sa... Pwede ba tumigil ka na, Papa? Magkikita sila ng mama niya. At maglalakad sila hanggang sumikat ang araw. Magkukwentuhan sila tungkol sa papa niya at kay Tonyo. Fiolina, kasama tayo sa pag-uusapan nila? Oo. Si Marco at ang mama niya ay masayang magbabalik sa Genoa. Kasama nilang uuwi sa Italia ang Pipino Troop. Magaling! Magandang storya! Marco Rossi, maaari ba naming itanghal sa entablado ang makulay na istorya ng buhay mo? Papayag ka ba, Marco? Pero, hindi ako sigurado. Magiging maganda ito, Marco Rossi. Sige na, sumakay ka na. Kailangan natin ng isang buong araw para mag-ensayo. Pagkatapos ay magmamarcha tayo ng nakataas ang noo. Papasok sa Rancho Malbosa. Magsaya kayo, Fiolina, Concheta! Sulong! Pwede na tayo dito matulog mamaya. Sige, dito tayo magpagabi. Marco, mga panggatong. Fiolina, Concheta, ipasok ang mga kumot. Ako nang bahala sa kabayo. Magsisimula ang ensayo kapag naayos na natin ang lahat. Patulugin niyo muna si Julieta. Gisingin na lang mamayang gabi. Para sa hapunan, magluto ng simple lang. Kuha niya. Uncle Pipino, kaya ko nang gawin ang lahat ng yan. Ang oras ay mahalaga. Gawin niyo ng pag-iensayo. Marco, Sige. Maraming salamat. Ikaw nang bahala. Ameria! Makinig, sa uling eksena,
Malubha ang sakit ng mama ni Marco at baka tuluyang mamatay na siya. Nakuha ni Marco ang address kay Uncle Meleli at pupuntahan niya kaagad. Ayoko nito. Ayoko ng istoryang malubha ang sakit ng mama ni Marco. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, Fiolina? Arte lang naman ito. Pero, Sige, Fiolina. Subukan natin kung maganda ba ang eksena. Luto na! Mama, si Marco to. Nanggaling ako sa malayong biyahe at sa wakas nandito na ako. Marco? Hindi ikaw si Marco. Sinungaling ka. Tumigil ka na sa panloloko mo sa isang bulag. Malubha na ang sakit ko at tuyo na ang aking luha sa sobrang pag-iyak. Hindi ako nagsisinungaling, Mama. Ako nga si Marco. Naghiwalay tayo sa Genoa, doon sa pantalan. Marco? Hindi ikaw si Marco. Sinungaling ka. Mama, ako to. Sige, ibigay mo ang kamay mo. Maniwala ka sa akin, Mama. Ako talagang anak mo, si Marco. Marco? Ikaw ba yan, anak ko? Ikaw nga si Marco. Mama. Miss na kita, Marco. Mama! Fiolina. Bravo! Ang galing yung dalawa! Fiolina! Concheta! Sobrang husay nyo! Sobrang tindi yung dalawa! Kahit ang may pusong bato ay iiyak sa eksena! Pero tinawag mo siyang Fiolina kanina, Concheta. Hindi dapat ganon. Ha? Fiolina. Anong problema, Fiolina? Concheta, Papa, hayaan mo na lang muna si Fiolina. Iiyak mo. Ilabas mo. Ilabas mo lahat ng luha mo, Fiolina. Pagpasensyahan mo ako. Ayos lang yun, Fiolina. Naiintindihan kong kinikimkim mong sama ng loob. Gising ka pa ba? Oh. Patawad, kanina. Huh? Sa totoo, hindi ko talaga alam ang nangyari sa akin. Hindi ko talaga alam. Ako nga dapat ang humingi ng tawad, Fiolina. Huh? Palagi na lang si Mama ang nasa isipan ko. Kaya, ang lahat ng ito'y kasalanan ko. Naaalala mo ang mama mo. Marco, Hindi lang naman ako ang gustong makahanap sa mama niya. Pero palagi na lang sarili ko ang inuuna ko. hindi yan totoo. Kaya, nalungkot ka tuloy at napaiyak ka. Kasalanan ko. Marco. Lumabas tayo. Ang sarap ng pakiramdam. Ang pag-iyak pala'y nakakagaan ng kalooban. Fiolina,
Ang gaan na ng pakiramdam ko. Totoo, ngayon pa lamang. Mama! Hello! Ang sarap pala isigaw ng ganun paminsan-minsan. Salamat sa'yo, Marco. Hindi ba? Doon tayo sa may bubong unang nagkakilala? Nung nandun tayo sa bubong, nakaharap sa dagat, sumigaw ako ng, Mama, mahal kita. At sobrang sarap sa pakiramdam. Alam kong may pinagdadaanan ka, pero hindi ko pinansin. Palagi na lang ako ang tumatanggap ng tulong mo. Wala akong ibinabalik sa'yo. Patawad, Felina. Di yun ganon. Maling akala mo. Si Mama'y iniwan na lang kami basta-basta. Sanggol pa lang si Julieta nang ginawa niya yon. Kaya naman magmula nung araw na yon, hindi ko na sinabi ang salitang Mama. Ibinubulong ko na lang to minsan. Pero nung sumigaw ako ng Mama sa taas ng bubong, sobrang gaan talaga ng pakiramdam ko. Ikaw, Marco, magkikita kayo. Kahit anong mangyari, makikita mo siya. Sigurado. Ang mga kaibigan mong si Emilio at Bernald ay ganun din siguro ang nararamdaman. Gusto nilang dalawa na ipadama mo sa mama mo ang pagmamahal nila para sa yumaong papa nila. Ipadama ang pagmamahal sa papa nila? Ganun din ang gusto ko. Tawagin mo ang mama ko para sa akin. Naiintindihan mo ba? Sana maintindihan mo. Salamat, Felina. Kahit ano pa man ang mangyari, mahanap ko si Mama. At ikaw, Felina, ay makikilala siya. Marco! Felina. Salamat, Felina. Kahanga-hanga. Ngayon pa lang ako nakaramdam ng ganito. Kinabukasan, dumating si Marco at Pepino Papetrup sa Rancho Balboza. Masaya silang sinalubong ni Senyorito Salvador at ng mga manggagawa sa rancho. Gusto pang gawin ni Pepino na mas dramatiko ang storya ni Marco dahil nais niyang umiyak ang mga manonood. At nang gabing yun, ang pinakabagong istorya ng Pepino Troop ay pinalabas sa rancho. At talagang masaya itong tinanggap ng mga manonood. Abangan ang susunod na episode, ang Rancho Balboza.